Hindi ko sukat akalain, my friends and friendship, na dadating din ako sa ganun. So, grabe talaga dito. Sobra ang mahal na ng mga bilihin. Ay, maraming dollar. Marami ring binabayaran. Talagang struggle talaga. Dapat may utang ka talaga. Kailangan magkakautang ka. Pero sa atin sa Pilipinas, oh, may utang ka, hindi ka papautangan. Dito pa dami-dami ng utang. Welcome back to my channel. It's Saturday morning at pa rin ang ulan at ang sama ng panahon. Kaya makulimlim pa rin at may counting liwanag, pero mamaya ay nagkakaroon na ng dilim. So my friends and friendship, good morning, good day. At kumusta kayong lahat dyan? At ako naman dito ay nagpapalamig, nagtitiis sa lamig. Kaya ngayon ay magtitimpla muna ako ng coffee at katatapos ko lang alis ang dialysis ni Papa Dudes. Ayan ang makinain ni Zoe at ginising ako ng maaga pa at kakain daw siya ng pancake. Walang kasawaan sa pancake. Yun ang favorite niya. Kaya niluluto ko pa yan pag nagre-request siya. Kagabi, ito naman ang gusto niya. Nag-request naman siya ng yung bread na mayroong butter on the top at saka sugar. Kaya wala siya at nagpunta siya doon sa gymnast niya lesson. At ngayon ay papalabas na din si Papa Dudes. Tara, titimpla muna tayo ng kape. But before anything else, kailangan ko muna magligpit-ligpit para masarap naman ang pakiramdam habang kumakain ng breakfast at liligpit ang itong mga laruan ni Zoe ayaw niyang ipakuha. Sabi niya, dyan lang yan, yung mga laruan niya. Huwag ko daw pakikialaman. Eh, meron kami ditong kamote. Ewan ko kung ano ang gusto ni Papa Dudes na almusalin namin. At ito lang yatang kamote. Diba? Depende sa kanya paglabas niya. Ayan. Ililigpit ko muna ito at ito ang naiwan kong pancake. Sabi, hindi ko niluto lahat at hindi naman masarap pag lulutuin ko kaagad ngayon na wala namang kumakain. Magliligpit muna ako for a while habang wala pa si Papa Dudes at magtitimpla ko ng coffee at mag-aalmusal kami. So time check, my friends and friendship, is 10 o'clock. Hindi naman kami nagmamadali. 10:30 na at okay lang, wala naman kaming pupuntahan. Tatapang ko ito, wala nang kumakain. Sabi ni Papa Dudes, ay ito na lang daw ang lalagain ko at magkakape. So initin ko na lang. May kanin kaya kami. Ay mayroong konti. Magsasaing ko pa after this. Unahin ko muna ito, my friends and friendship. Initin natin, my friends and friendship, ang nilaga ko kagabi. Yan naman natin pa. Pwede pa yan kainin mamaya sa lunch. Ito muna ang pagdidiscardihan ko. Iiwain ko. Ito siya. Favorite talaga namin ito ni Papa Dudes. Nilalaga lang namin at isasawsaw sa iulamin ng brown sugar. Hi, say good morning to my friends and friendship. Ayan. Isang baso lang na ito. Iluluto ko dito. Ito, panglagay ko muna ito sa dishwasher. Para medyo parang pasarap ang pakiramdam pag walang masyadong nakatambak dito sa lababo. Ayaw na ayaw ko, my friends and friendship, yung maraming nakatambak. Nandito lahat. Madali lang namang maghugas. Dahil maraming tubig. Oh, di ba? Tahimik ang buhay. Ang saya ng buhay. Yung mga pauna na to, very simple lang. I-ano mo lang sahod pag sabunan ng ganito. Sabunan lang yung mga bakunan nila ng kape at ipataob. Sabi sila ang maghuhugas. Abutan na hanggang mamayang hapon, walang may naghuhugas ng mga bakunan nila. Huwag ko daw gagalawin. Kami ang maghuhugas niyan. Tingin ko hanggang hapon, wala pang gumagalaw na naghuhugas. Kaya si Mama Ella na lang ang maghuhugas. Dahil isa lang namang baso Hindi pa nahugasan. Dito ko nilalagay
ang kanin. Pag konti na lang at ako'y nagsasaing. Magsasaing ako para mamayang tanghali kung sino ang gustong kumain. Pero may natitira pa. Tatakpan ko lang dito sa Tupperware para hindi madumihan. Wala na pala kami, kaunti na lang ang kape ko. Yan na lang. Punta sa Costco next week. Wala pa kasing available na car. Mayroon akong galing sa hospital ng mga trimmer. Every time na napupunta si Papa doon sa hospital, ay hindi naman nagagamit ang creamer, ang sugar, at ang mga chocolate. So, dinadala ko at nilalagay ko sa Ziploc. At sabi ko, time will come na pag halimbawa may mga travel may pupuntahan na easy lang to get this. Kaya ito, pwede yung mga bitbit at dadalhin. May mga kape, o diba? Kaya kayo, pag saan kayo pumunta, like sa hotel, hindi naman yung nagagamit. Dahil ninyo, binabayaran ito. Kaya ito, binibigay din sa hospital. Tuwing umaga, hindi naman si Papa Dudes gumagamit. Kaya dinadala ko. Ito na yung laman ng gabi o yoka. Yan na. Favorite kasi namin to, my friends and friendship. Itong, ano ba tawag nito? Gutaw sa Bisaya. Pero laman ng gabi to. Yung gabing ginagawang laing. Yun. Tapos, masarap ito lagyan ng star margarine. At saka itong brown sugar. Minsan yung iba, pero kung sa akin, masarap yan pag may niyog. O kaya, habang niluluto, babalatan siya. Binabalatan mo, anuhan mo, hiwa-hiwain. Tapos lagyan ng gata at saka kalamay. Masarap yan, pero hindi kami dahil hindi kami pwede sa masyadong tamis. Ito nag-uulam kami ng brown sugar pero tansyado na namin. Okay? My friends and friendship, tara kain na tayo ng almusal. Na almost, anong oras na ba? It's past 11 na. Kaya, my friends and friendship, may stopover ng aking pagkain. Paano itong babae dumating na, ayan, napaluto ulit ng pancake. Okay, say good morning to my friends and friendship. Good morning. Galing yan sa gymnastic at ayan, nagpagawa. Dinadala ng mga magulang na kumain ng breakfast outside. Ayaw niya. Kasi kanina, bago siya umalis, nagpaluto sa akin ng pancake. Nilutuan ko siya. Buti hindi namin naubos ni Papa yung natira. Ngayon, pagdating niya, sabi ng mami, okay, get ready at pupunta na sila at kakain ng breakfast sa labas. Ayaw ko, sabi niya ng ganon at kakain ako ng lutong pancake ni Mama doon sa bahay. Kaya ayan. Ba, hindi masarap dito, Dad? Oo nga ni ho, yung pinak ko. Oo? Parang parang... Ilaw. Hindi. Oo. Nagipak na ng tubig.
Ha? Oh, hindi hilaw, Dad. Talagang ganyan siya. Hello, matigaron. Hindi yun hilaw. Biliin mo ang dami ang tubig na pinakulo ko hanggang sa natuyo. Hinaan ko pa yung parang nagluluto Now ko you ng love me. sinaing. Now you care. Talagang sira talaga siya. Oh. Tingnan nyo, my friends and friendship po. Ito, oh. Ayan. Kain muna tayo ulit. At yung kape ko, muntik nang lumamig. Ganon talaga ang mama, di ba? My friends and friendship, kahit kayo. Bago umupo sa pagkain, lahat ay naka-settle down na sa pagkain ang mga anak at mga apo. Talagang ganon talaga ang buhay ng lola, di ba? Kaya nagugutom ka pero nawawala ang gutom mo pag ang mga apo ang humihingi, o di ba? Yung mga wala pa kayong, yung naalala ko noon sa mama ko, bata pa ako, yun ang sinasabi niya, pero wala lang sa isip ko. Hindi ko sukat akalain, my friends and friendship, na dadating din ako sa ganon, sa mga sinasabi ng mama ko noon. Nasabi, mas mahal pa daw ang apo kaysa sa sariling anak. Mahal mo ang anak mo, pero iba daw ang pagmamahal sa apo kaysa sa anak. Kaya yun nga, kaya ito pag nag-request, kaya ako bago ako kumain, nakaupo, nakakakain lang ako ng diretsyo kung may pasok ito. Pero kung wala, nakafocus ako kung anong hinihingi niya. Mabuti nga wala pa dito yung dalawa ko pang apo. Nandun sa Vallejo, si Sam at saka si Liam. Pag tatlo sila yan magsama-sama dito, hindi ako makakakain sa kakaserve sa kanila. Kasi noong una ko sila, tinitya ko na busog na sila bago ako kumain. Pag okay na sila at naglalaro na, saka na ako kakain. Kahit magkakandalamig na ang kape ko, yung pagkain ko, basta matapos lang na nakakain na sila. Ganun. Pag nasa Pilipinas ako nagbabakasyon, my friends and friendship, parang hindi rin ako mapalagay doon. Sabi ko, uwi ako at magre-relax na makapagpahinga. Hindi pala. Pag nandoon ka, ang isip ko dito rin sa kanila, dito rin sa mga apo ko, yun talaga ang buhay pala ng lola. Ano kaya ulam natin ngayon, Dad? Mayroon pa tayo doon yung pork belly at mayroon kung adobo, nasasawa na kasi ako sa karne. Ito, ano? May bangos siyang yung inasinan, yung nilagyan niya ng asin at yung parang ano tawag doon, buro. Parang binuro niya paano naman tayo makaprito dito? Papasok yung asawa pala ni Chanel sa trabaho. Kaya yun. Happy. Ingat-ingat na kayo. Always take care. Watching Mama Ella. Okay, I'm off now. Tapos na kaming kumain ng breakfast. Isipin mo, 12:00 na. Natatawa nga ako, itong antibiotic is 4 times a day. Binibilang ko. Na-miss up ko yung isa. Ngayon pala ako minom ng antibiotic pag 4 times a day. Ay mamayang 4 ang second one. 4, 5, 6, 7, 8. Mamayang 8 naman ang third one. Paano yung mga ika-fourth one? 12:00 na ng gabi? Oh, Ay, hindi ako magigising para minom ng 12 o'clock. wow, hindi ba rin? Okay, sabi ni Papa Judes gigisingin daw niya ako. Iniisip ko, my friends and friends, kung ano ngayon ang ulam naming lulutuin. At karne na naman. Yun parati ang sinasabi dito ng mga tao sa Amerika. Naintindihan ko na, my friends and friendship. Naalala ko noon yung mga kapatid ko na nung nasa Pilipinas pa ako, matagal na yon, siguro mga 1972 siguro yon. Ang mga kapatid ko ay nagtrabaho sa Saudi Arabia, sa Jeddah. Trabaho ang mga yon. Sabi na nagkukwento sila, ano naman kako ang buhay ninyo doon? Sabi, naku Diyos ko, parang masusuka na kami sa kakakain ng manok. Kasi Muslim country yung Saudi Arabia. Walang baboy. Sabi niya, manok sa umaga, manok sa tanghali, manok sa gabi. Sus, may isip, bakit kayo nagsasawa kako? Kung ako siguro gusto ko yan. Sabi ko, favorite ko kaya ang manok. Sabi ko, may adobo, may tinulang manok, may pritong manok. Sabi ko, o kaya may paksiw na manok. Sabi ko, naku, kung ikaw lang siguro, sabi nila, talagang magsasawa ka araw-araw puro manok. Ang ginagawa daw nila ay
nagpupunta sila sa may, 'di ba may ilog din daw doon? Marami daw na isda kasi ang trabaho nila at ang tinitirahan nila is Pilsen Port, yun yung dati, yung barko, yung Pilsen Port. Doon daw sila nakatira, kaya doon namimingwit ang mga kasamahan at yun daw, sila ang kauna-unahang mga batch na pumunta ng Saudi Arabia nung nag-recruit Saudi Arabia. Si Nonoy Juanito at saka si Nonoy Rodi. Shout out Nonoy Juanito, Damian at Nonoy Rodi Damian. Kinukwento ko lang dati ang nung nasa Saudi Arabia kayo na kinukwento niyong araw-araw puro manok. Sabi ko, hindi ako magsasawa sa kakain ng manok. I always ate chicken. But nako, ngayon, my friends and friendship, nararanasan ko na at na-experience ko na kung gaanong masusuka ka talaga kung ang pagkain mo pala ay pork, chicken, beef, pork, chicken, beef, back, egg, spam, hotdog, eggs, spam. Ay, naku, Diyos ko. Iba pala ang pakiramdam mong parang nauuhaw ka, parang nagkikrave ka ng kakain ka ng na alamang na ginisa sa kamatis, yung parang kakain ka ng tuyo, yung bagong, yung piniprito, yung parang kakain ako ng mga maliliit na isda yung binibili ko sa Pilipinas noon. Yung lahat parang namimiss mo. Kasi ang hirap pala pag, kaya ini-enjoy mo na lang ang life dito kung saan ka. Dahil wala naman akong magagawa, nandito na ako sa Amerika. Kasi ito ang Amerika, ang hinahangad ng lahat na makapunta lang rito. Oo, nandito ang pera kung masipag ka lang sa Amerika. Nandito ang pagkain. Hindi ka naman makakabili ng pagkain kung wala kang trabaho. Kaya masipag ka, marami kang pagkain. Maraming dollar. Marami ring binabayaran. Oh my God, yun ang life dito. Hindi ka pala makakautang dito. Halimbawa, kukuha ka ng apartment or bibili ng bahay. Kala namin, ganun lang. Hinahanapan ka ng major credit card. Kailangan may utang ka, i-check nila sa online. Kung may mga utang ka, minsan hindi ka na-approve. Sabi ko, paano ako makastart ng aking credit kung hindi niyo ako i-approve? Yun lang, tataasan nila ang tubo. Dahil wala kang credit i-establish mo yon. Dapat may utang ka. Dapat may utang ka talaga. Kailangan magkakautang ka. Pero sa atin sa Pilipinas, Pag may utang ka, hindi ka utang. oh, may utang ka, hindi ka papautangan dito, padami-dami ng utang. Noon, oo, nadaanan ko na yan. Utang dito, utang doon, dito sa Amerika. Yun lang, pasaklap. Pagdating ng sweldo, wala ka na. Pagdating ng sahuran, kulang pang sasado ibabayad sa utang. Kasi bago pa lang kami rito, nag-i-establish daw ng utang, pero hindi. Yung ini-enjoy ko talaga ang utang dito noon. Ayun. Tapos, kaya ko na pa nung tumatanda ako binayaran ng mga utang. Sabi namin, ayaw na namin umutang. Ang sabi ko ni Papa Judy, okay na tayong dalawa. Kahit konti lang ang ating tinatanggap every month, basta walang utang. Correct. Hindi naman kami. Wala kaming sasakyan na binabayaran. At dito lang sa mga apo lang, pag available ng sasakyan, doon kami sumasakay. Ginagamit namin ang car nila. Yun lang. Nakailang sasakyan naman kami dito sa Amerika. Nakailan ba tayong sasakyan? Parang nakaapat na tayong sasakyan, no? Nakaapat na sasakyan kami dito. May van pa ba tayo, no? Noon. May van pa. Tapos, bandang huli nung magkasakit na si Papa, yung mga sasakyan din, nag-give upan na. Yung bang walang nagmi-maintain na. Yung nasisira, kaya wala na, dinajunk na yon yung sasakyan. Sabi ng mga anak, bibili sana ako ng sasakyan. Sabi ko, kukuha ko ng installment naman na sasakyan na kahit na lang na yung mumurang para lang sa aming dalawa. Ayaw ng mga bata. Sabi nila, kumukuha kayo ng bato na ipupukpok sa ulo, samantalang appointment lang ang pinupuntahan ninyo, pwede dito makagamit ang mga car o pwede namin kayong i-drop sa mga appointment nyo kung saan ang gusto nyo pumunta. Tama naman sila. Kaya wala kaming binabayaran sa sasakyan. Dati, sasakyan, insurance, talagang struggle talaga. Lahat binabayaran. Mabuti ngayon, wala nang binabayaran sa sasakyan, wala nang insurance. Yun lang. Kaya ganito ang buhay. Yung mga gloria talaga dito sa Amerika pag iniisip mo.
Pagdating mo na dito, yun na ang kalbaryo mo sa buhay. Dahil, lalo na ngayon, sobrang taas ang apartment. Dito sa California, I think the apartment is 2,008 ang 2 bedrooms. Ang yung mga bahay, sobrang mahal na ang mga bahay. Ang pinakamababa na is 500,000, no? Ng bahay dito, bag binili 30 years to pay. Mayroong nga 800,000. Itong bahay na, yung kay Junel lang, maswerte si Junel. Yung nakuha niya ang bahay niya sa Cambridge, mura pa yun, mga 300 plus lang yun. At ngayon ang makakonti ang binamonthly. Itong kay Chanel is 500,000. Kaya struggle din sila sa binabayaran. Hindi lang maintenance ng bahay, insurance ng bahay, mortgage. Kaya hindi ganun kadali din ang buhay pag nagtatrabaho, double-double, overtime. Pag nagbabakasyon sila, nag-overtime sila, hindi na kami nakikita dito sa bahay. Double-double sila. Yung back-to-back na ang trabaho nila. Minsan na lang kami nagkikita at lalo na itong si Zoe. Yung mga iba ko ring anak, ganun din. Naku, para kung malapit na yun, nag-overtime na sila, nagdo-double-double na sila na kung malapit na ang bayaran, end of the month, doon nagbabayad kasi ng mortgage, doon nagbabayad ng insurance. Lana ko. Kaya sila naman, pag ano nila, back to back, pagod na yan sila. Kahit Sabado, nag-work yan sila kung malapit ng tagbayad na ng bahay. Ngayon, pag kaya pag nagbabakasyon na yan sila, nagpaplano, 1 year ahead of time, nagpaplan na silang magbakasyon at overtime para may pang bakasyon. Hindi ganun kadali, my friends and friendship, ang paghanap ng pera dito. At pag-ipon dahil lahat, binabayaran ng dollar. So, grabe talaga dito. Sobra ang mahal na ng mga bilihin. Kaya pag nagbakasyon sila, talagang bakasyon grande sila. 1 year pa lang, nagpapareserve na sila sa mga the best na mga hotel sa Pilipinas. Sabi nila, gusto rin naming maranasan dahil patay ang katawan namin dito sa kakatrabaho. Kaya sabi nila, we need to get a luxury na mga hotel. Kaya magsa-Shangri-La sila. Pag nagpunta ng Boracay, nagko-Conrad sila. Pag nandoon sila sa Maynila, yun lahat. Todo, bungkak, pinagpiprahan yan ng 1 year. Ang baon at ang pamasahe sa eroplano at ang kanilang mga accommodation sa mga hotel. Hindi ura-urada. Nasasabihin ka nga, hingi ako ng tulong sa iyo ngayon. Hindi, wala. Hindi ka wala. Sa ngayon, pag ngayon, walang pera talaga. Pinag-iipunan ko may mga plano na kung magtutulong ka. Mahirap talaga ang bigla-bigla ang pera na wala ka talagang pera. Pinag-iipunan yan. Hindi basta-basta ang buhay dito sa Amerika. Yun lang, di ba? My friends and friends, nakaka-relate din kayo yung mga dito sa Amerika. Minsan, naboboard na kami ni Papa Dudes. Sabi ko kay Papa Dudes, may natira pa tayo kaya nagsisave kaming dalawa ng pang-casino naming dalawa. 100 kay Papa Dudes, 100 sa akin. Okay, 200 na yon. Next month tayo pupunta ng casino. Pag next month, magsahod tayong dalawa. 100 sa iyo, 100 din sa akin. Mayroon na kaming 400. Tig 200 kami, punta na kami sa casino niyan. Yun bang hindi na namin in-expect kung mananalo o matatalo? Basta pagdating doon, kakain mo. Nakasave naman kami na $50 para sa pagkain naming dalawa. O panggas. Mayroon kaming panggas. Mga $60 ang sinisave namin. Madalit salita, kulang-kulang na 500 ang nasisave namin. Punta kami ng casino. Pagdating doon, pag manalo, di ang saya-saya, papunta pa lang kami ang saya-saya na namin. Yun bang i-enjoy na kami doon pag nagpupunta pa lang. As a senior, yun talaga ang kailangan. Yung mag-i-enjoy ka sa buhay dahil life is too short. Pagdating na namin sa casino, naku, Diyos ko, parang hinihila ka pataas sa sobrang saya. Buti na, kahit manalo o matalo, ang saya. Ang daming tao At ang daming mga tinitingnan mo doon kaysa sa dito ka lang sa bahay nakaikot. O, diba? Tapos, pag nananalo kaming dalawa, o sige, wait na tayo. Ang saya-saya namin pag mananalo kami ng 200, naku, happy na kami. Mas lalo kung manalo ng 1,000 dati si Papa Dudes, ang saya-saya naming dalawa. Ayun, ganun lang talaga ang buhay. Pero ngayon, hindi na kami nakapunta ng casino. Ang huli namin punta ng casino is noong January, Noong January lang. Natalo ang aming 400, 200 sa amin. Kaya stop muna dahil sayang, sabi ko, ang pera. Pero minsan sinasabi namin, bakit tayo manghinayang sa perang dinadala natin? Bukas, sa isang araw, tumatanda na tayo, hindi natin alam kung ano ang ating takda ng ating buhay. Ngayon, pag namatay na tayo, paano na tayo makapunta ng casino? So let's enjoy, sabi ni Papa Dudes. Explore our life na mag-enjoy. My friends and friendship, walang magawa talaga itong apo at saka si Mama Ella. Tingnan nyo, inaayusan niya ako. At kinuha na niya ako ng gray hair. How many gray hair did you get?
pull out to my hair? I don't know. I think it's 7. Sabi niya is 25 cents. So this is the first job of sewing, my friends and friendship. 25 cents ang bawat isa, kaya na makabagkaano ako. So 25. So $1 and 75 cents. Nako. So this is your first job of pulling the gray hair, mama? Yeah. Oh, okay. So I owe you $1.75. Yeah. So I'll pay you later. So ayan ang ginagawa niya. Okay. Comb my hair. Now, all I need to do is I'm going to do like this. Ewan ko anong pinagagawa niya. Welcome back to my channel, my friends and friendship. Madilim pa rin ang panahon. Pabugso-bugso ang ulan at ang hangin. Dalawa na lang kami dito ni Papa Dudes. At umalis sila, Zoe at ang mami niya. Nag-pick up yata ng wine doon sa Bersatui, sa Napa. Kaya kakain na kami. Ito ang ulam namin, yung sabaw namin kagabi. Itong rice namin. At ito yung paksiw kong bangos. Masarap pa rin itong mais. Ang sarap nito, my friends and friendship. Ha? Ang sarap ng sabaw. Yung anghang. Yeah. More rice. Mula nung magkasakit ako, dami kong kumain ngayon. Parang bumabawi. Kamay ako kaya. Huwag na. Kain tayo. Kumamay talaga ako, oh. Masarap talaga ng ulam ko. Yung ito, oh. Kung inasinan niya na bangus ni Papa Dud. Hirap magkamay. Tapos nagkakamay ako dahil may tinik. Hirap, tsara na lang ako. Hugas mo na ako ng kamay. My friends and friendship, patagal ko na itong in-order online. Pero masyadong mahaba. Ayan. Ang gagawin ko na lang nito is aking tutupian dito sa aking maliit na makina. Singer. Kaya bago pa tutupian, ay kailangan ko muna, my friends and friendship, na palitan ang aking thread ng black. At black ang kulay nito. Okay. Where did all the jelly bean go? I don't know. Kailangan palitan ko muna ito ng kulay. Ay, pwede na rin pala. O, itim na ang nasa loob. Ito na pala eh. Itim na pala ito. Kaya I don't need to change it. At Beady cake, ratty cake. Make her man as fast as you can so you don't have a pan. Hurry up, please. I At can itong taste black on the din. maple. Itong nahihirapan ako, my friends and friendship, na mag-thread. Pag itong maliit. Pero kung pinuputulan ko yan. Ayan. Sana magiging mag-goal ko na kagad ito, my friends and friendship. Mag-goal ko na lang sana. Mag-goal ko sana. Ayaw. Ito muna, ihim ko muna. Ayan, oh. Ito muna, para hindi magkakatanggal-tanggal ang kanyang sinolid. Ayun. Matatapos. Aalisin ko na to dahil masyado ditong daming kalat. Pag hindi ko ito inaalis dito, minsan kasi wala akong daming time, pero daming pahinga rin, pero tinatamad ako lang. Yun lang. Kaya ngayon medyo maulan, okay lang.
Dahil itatahi ko na to para liligpit ko na. Para pangsama ito, my friends and friendship. Yung in-order ko online, pero masyadong mahaba. Kasi, ayan na. Ayan. Ayan. Ayan siya, oh. Ganyan. Tapos itatahi ko, tutupik ko ito mamaya. Mga damit ko, my friends and friendship, pag nag-order ako online, minsan, di ba, may mahaba, yun, minsan maluwag. Kaya nire-repair ko na lang dahil marunong naman ako magtahi. Dahil nanonood lang ako noon sa mama ko, pero nag-aral din ako ng home economics. Kaya sewing naman doon parati ang ginagawa namin. Kaya natuto din ako magawa ng mga damit-damit, mga blouse, mga simple lang, yung easy lang, mga skirt. Nung bata ako lang ang nagtatahi ng aking mga skirt, mga blouse, at like mga duster. Yun. Pero ngayon tinatamad ako. One time nakatahi na din ako dito dahil mura lang kasi dito ang tela. Pag bumili ka sa store, mura lang dito, lalo na kung nagsisale. Kaya nakapagtahi din ako dito. Tatahi ako ng aking mga pillowcase, yung mga punda ng unan, yung mga kumot. Naman parang tinatamad ako. Ito na lang ang mga tinatahi, tinutupi ko. Kung nagpapatupi sa akin yung mga anak ko, yung mga pantalon nila. Dati, tumatanggap ako dito sa Amerika yung mga nagtutupi, ako ang nagtutupi ng kanilang mga in-order ng mga damit. Pinabayaran ako ng $5 each na damit pag natutupi ko. Kaya, marami namang natutupi ko, kaya part-time ko lang yun. Kaya yun, nakakapera din ako. Pero din ako, ayaw ko na ngayon na magtanggap-tanggap ng mga ano. Ito nga ang akin, hindi ko maigagawa. Kaya yung mga punda ng una namin, hindi ako nagbibili. Tela lang ang binibili ko at tinatahi dati. Pero kahit tinatamad na ako, marami kasi akong ibang mga gawain dito sa bahay. Compare ako magtatahi, ako bibili na lang. Yun, sabi ng asawa ko, di magtahi ka na dyan. Sabi ko, is only pastime lang naman. Yun bang parang nabuboard ako, mas mabuti yung ganito, yung may ginagawa ko. Kaya yun, kaya binibisi ko yung bisibisihan ang sarili ko. Ayaw ko nga, yung nakaupo na ako, nakahiga o hanggang sa matutulog hanggang sa yung magiging weak ang katawan mo pag nasa higaan ka parati. Kaya gusto ko parati akong busy. O diba? Tapos ko nang naputulan ang aking jumpsuit. Isasunod ko naman itong pajama ni Papa at masyadong mahaba. Kaya putulan ko na lang. Total, nandito na ako. At ako ay nagtatahi. Putulan ko na lang itong pajama ni Papa Dudes. At masyadong haba sa kanya. Ayun lang. Tapos, aking tutupian. Tapos na. Okay na siya. Tama na ang kanyang sukat. Tama ng kanyang haba. Kaya na siya, my friends and friendship. Kaya na iayos ko na ito. Okay, hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship, sa aking susunod na vlog. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. It's Mama Ella Buholano. And don't forget to share, like, and you can comment down below the box. At this time, ang ginaw-ginaw pa ng panahon at maulan. So shout out sa inyong lahat. Shout out kay Mari Susan and Pari. Shout out sa inyo. At sana ay mag-ingat lang kayo parati. Okay, don't forget to subscribe always my channel. Bye-bye!